Magandang araw sa lahat. Ito ang Aklat ng Hiwaga, at ngayong araw, sasamahan niyo ako sa isang kakaibang paglalakbay. Ihanda na ang inyong mga sarili, dahil tayo'y magsasaliksik ng isa sa mga pinakanakakatakot at misteryosong nilalang sa ating mga alamat, ang tiyanak. Sa ating vlog ngayon, tatalakayin natin ang kwento ng tiyanak, isang nilalang na kilala sa kanyang anyong sanggol at nakabibighaning iyak. Ngunit sa likod ng inosenteng anyo nito, nagtatago ang isang nilalang na puno ng panlilinlang at kasamaan. Alamin natin ang mga kwentong bumabalot sa tiyanak, mula sa kanyang pinagmulan, hanggang sa mga karanasan ng mga taong nagkaroon ng tapang na harapin ito. Maupo na kayo't maghanda, dahil sa pagsapit ng gabi, sa gitna ng katahimikan, maririnig nyo ang iyak na magpapatayo ng inyong balahibo. Tara na at tuklasin ang mundo ng tiyanak. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento. Huwag palalampasin ang vlog na ito, simulan na natin. Ang kwentong ating itatampok ngayon ay pinamagatang Ang Tiyanak sa Kalagitnaan ng Kagubatan. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan ng Sierra Madre, nakatago ang isang lihim na tinatago ng mga matatandang residente. Isang lihim na halos hindi na binabanggit, subalit bumabalik sa bawat henerasyon. Ito ay ang kwento ng tiyanak, isang halimaw na nagmumukhang sanggol ngunit may malasakit na layunin. Noong unang panahon, isang mag-anak ang napadpad sa baryo ng San Isidro. Sina Mang Ramon at Aling Nena, kasama ang kanilang isang taong gulang na anak na si Maria. Dahil sa kahirapan, napilitan silang maghanap ng bagong matitirhan at sa tingin nila, ang baryo ay magiging bagong simula. Ngunit isang gabi, nang si Aling Nena ay nagpapahinga matapos ang maghapong pagtatrabaho, narinig niya ang iyak ng kanyang anak. Lumabas siya ng kubo at nakita ang kanyang anak sa kagubatan, na hindi naman dapat. Kinarga niya ito, ngunit nang balikan niya ang kubo, bigla itong nawala mula sa kanyang mga bisig. Nang sumunod na araw, bumalik si Aling Nena sa kagubatan, kasama si Mang Ramon. Dito nila natagpuan ang isang maliit na hukay. Sa loob nito ay ang katawan ni Maria, ngunit tila kakaiba na. Namutla na ito at nagmimistulang isang manika. Ngunit sa kanilang pagkabigla, biglang dumilat ang mata ng sanggol at nagbago ang anyo, naging isang tiyanak. "Umuwi na kayo! Umuwi na kayo!" sigaw ng tiyanak, bago ito biglang nawala sa isang kisap mata. Mula noong araw na iyon, nagsimula ng maranasan ng buong baryo ang lagim ng tiyanak. Sa bawat gabi, naririnig nila ang malulungkot na iyak ng sanggol sa kagubatan. Maraming residente ang nawawala at natatagpo ang walang buhay sa umaga. Lahat ay may mga kagat sa leeg at walang dugong natitira sa katawan. Ang mga matatanda ng baryo ay nagsimula ng magdasal at magsagawa ng ritual upang itaboy ang tiyanak, subalit walang nangyayari. Ang takot ay lumalaganap tulad ng apoy na kumakalat sa kagubatan. May isang matandang manggagamot sa baryo, si Lola Feli, na alam ang lihim ng tiyanak. Noong siya ay bata pa, nakatagpo rin siya ng isang tiyanak, ngunit nagawa niyang tumakas. Ayon sa kanya, ang tiyanak ay isang kaluluwa ng batang namatay nang hindi nabinyagan, naglalakbay sa lupa upang maghiganti at maghanap ng kaluluwa na makakasama niya sa kabilang buhay. Dapat nating ibalik ang katawan ng anak niyo sa simbahan at ipagbinyag,
Wika ni Lola Feli kina Mang Ramon at Aling Nena. Ito lamang ang paraan upang matahimik ang kaluluwa ng inyong anak. Agad-agad na pinuntahan ni Mang Ramon at Aling Nena ang kagubatan upang hanapin ang katawan ni Maria. Matapos ang ilang oras na paghahanap, natagpuan nila ito sa isang maliit na kuweba. Agad nilang dinala ang katawan sa simbahan. Sa gabing iyon, nagtipon ang buong baryo sa simbahan upang magsagawa ng isang espesyal na misa at binyag para kay Maria. Habang nagaganap ang seremonya, narinig nila ang malakas na iyak ng tiyanak sa labas ng simbahan, ngunit hindi ito makapasok dahil sa mga dasal at banal na tubig. Pagkatapos ng misa, naramdaman ng lahat ang biglaang katahimikan. Ang mga iyak ng tiyanak ay huminto, at ang kagubatan ay muling naging payapa. Ang baryo ay muling bumalik sa normal, ngunit ang takot na dulot ng tiyanak ay hindi kailanman makakalimutan. Ngunit, sa likod ng kagubatan, sa isang madilim na sulok, isang bagong tiyanak ang ipinanganak mula sa isa pang hindi nabinyagang kaluluwa. At ang kwento ng tiyanak ay magpapatuloy sa mga susunod na henerasyon. Isang paalala na ang mga kaluluwang hindi nabibigyan ng tamang pagpapahinga ay maaaring bumalik para maghasik ng lagim. At iyon ang kwento ng tiyanak sa baryo ng San Isidro. Sa bawat sulok ng kagubatan, sa bawat daan ng baryo, naroroon ang paalala na ang mga kaluluwang naghihiganti ay laging nagmamasid, naghihintay ng pagkakataong bumalik. Kaya sa tuwing maririnig nyo ang iyak ng sanggol sa kalagitnaan ng gabi, magdasal kayo, at huwag kalilimutan ang kwento ng tiyanak.